halimbawa si Attorney Joel Botuyan. Pero pag makikita mo, yung argumento naman ni Attorney Kaufman ay halos lahat ay it is an appeal to emotion at kuminsan hindi naangkop doon sa mga ebidensya, hindi niya sinasagot yung ebidensya na laban sa kanyang kliyente. Yes. Maririnig mo yung mga programa na ginawa niya nung siya'y presidente, pero pag nauna mong narinig ang si Attorney Nichols at saka si Attorney Butuyan, yung mga opening statements nila, yung mga ebidensya na nilatag nila ay makakapagbigay sila ng kumpiyansa sa mga nakakarinig sa kanila, lalo na yung mga biktima ng EJK, that this case would go to trial. Yung confirmation proceeding kasi ay isang proseso sa ICC na dinidetermina ng mga judges, kaya nga pre-trial chamber, kung sapat ba na itutuloy yung demanda laban kay ex-President Duterte. Yes. At sa pagdidinig ng mga abogado para sa prosecution ay para tayong nakakasigurado na uusad nga at the case will go to trial. Alright. And attorney, sa naging pahayag po ng depensa na kung saan ay sabi nga po ninyo ay medyo na out of line na rin po yung pahayag kasi pati po si Pangulong Marcos ay nadawit at nabanggit po ng kanyang administrasyon na ay gustong sirain na ang ligasiya kaya siya po ay dinala po sa ICC. Yun po ba ay sa nga po natin ay isa rin pong mga may bigat para po sa defense, sir? Kung makakarinig kayo, if you're listening doon sa mga dalawang lawyers, makikita mo na si ex-President Duterte naman siya yung nag-sync sa kanyang sarili. Ilang mga ebidensya, ilang mga videos, ilang mga quotes ang lumalabas na parang siya ay parang pinapatunayan niya na yung mga extrajudicial killings are state-sponsored. Na yung mga desisyon para patayin, linisin, girahin ang mga drug lords, drug addicts ay nanggagaling sa kanya at pinagyayabang pa niya. At yung mga statements niya reek of impunity. May isa pang parte nga na nilabas na nagtuturo pa siya ng criminal procedure, criminal law, at nagtuturo siya paano magtanim ng ebidensya. At kaya yung policies na yan ginagawa niya noong nasa Davao pa siya bilang mayor at dinala niya ito hanggang naging presidente siya. Kaya, narinig din natin na kahit naalisin mo lahat yung mga statements niya sa media at sa mga recorded messages o video messages niya, makikita mo rin, maririnig mo rin, mararamdaman mo rin na yung mga ebidensya, mga na ilalatag nila during the trial, when it comes, ay malalaman natin na yung lahat na yon ay state-sponsored, na may basbas ang ex-President Duterte. At for the first time, although naririnig na natin lagi dito sa bayan natin yung mga kasama niya sa EJK, for the first time na mention ang pangalan ni Bato de la Rosa at si Bongo at yung mga ibang police generals at saka isang NBI director. Yun yung talagang nagpapatunay na yung ebidensya laban sa kanya ay talagang
malakas, matibay. Yung defense ni Duterte kasi ay walang jurisdiction ng ICC because the courts are functioning. Pumasok naman si Attorney Joel Butuyan na there is not a chance na may maprosecute dito sa Pilipinas dahil, di ba, yun ang nilatag niya, Yes. binubura yung ebidensya, yung mga death certificates, kahit na binaril, yung death certificate niya ay lumalabas na namatay siya sa pneumonia o kahit na iba't ibang sakit at walang chance na makakakuha sila ng hustisya dito sa Pilipinas. Kaya dapat lang na sa ICC yung paglilitisan ng mga krimen ni Duterte.